Sa naging laban ng Los Angeles Lakers kontra Miami Heat, sinisisi ng karamihan itong si LeBron matapos niyang ipasa ang bola kay Cam Reddish. Sabi pa nga nila, dapat daw si LBJ na ang tumira. Well, una sa lahat, wala tayo sa sitwasyon ni The King. Hindi natin alam kung anong mas makakabuti kasi nga siya naman talaga yung nandun sa kalagayan na yun. Pero heto, samahan nyo ko at panoorin natin kung ano nga ba talaga ang nangyari sa laban na yun. Bali sa video na to, susubukan ko sa inyong i-breakdown yung game winning shot sana ni Cam Reddish. Sa last 8.7 seconds ng final quarter, si LeBron ang may hawak ng bola. Ang kasama niya sa loob ng court ay sina Prince, Reddish, Wood at si Austin. As you can see, naka-man to man defense dito ang Miami. Si Butler ang primary defender ni LBJ. Kung si Jimmy lang, kaya naman siguro tong salaksakan ni LeBron. Pero umakma kasi si Josh, nalalapitan niya si LeBron. Ang nangyari, tuloy napilitan si LeBron na i-secure ang bola. Pero na-handle pa rin naman ni LBJ yan at nakapasok pa nga to sa loob ng paint. Pero look what happened, another help defense coming from Bam Adebayo. At this moment, hindi na natin masisisi kung bakit ipinasa ni LeBron yung bola. Tignan nyo naman kasi kung gaano kaganda tong depensa na ipinakita ng Miami Heat dito. Makakatira ka pa ba kung dalawa na bumabantay sa'yo? I don't think so. Pero nakakabilib din talaga tong si LeBron, no, kasi hindi siya nagpanik kahit na nga double team na yung depensa na ginagawa sa kanya. Kung makikita nyo, umakma pa dito si LBJ na parang titira siya. Pero hindi. LeBron with the kick out pass to Cam Reddish. So ayan, may natitira na lang 4.5 seconds para makatira si Cam Reddish dito. Sa tingin ko, enough naman na yung time na yan to take his shot. Kaso nga lang sa hindi inaasahang pagkakataon, sumablay dito si Reddish. At isa na nga yan sa kinakagalit ng karamihan. Aaminin ko sa inyo mga idol na katulad nyo nang hinayang din ako. Siyempre pagkakataon na yun para makuha ang panalo. Pero wala, sumablay yung tira ni Cam. Bawi na lang sa susunod na laban. Saka nangyari na yun, wala na tayong magagawa. Basta ako manalo o matalo, solid LeBron fan ako. At kung saan siya naglalaro, susuportahan ko yung team na yun. So ayun na nga, matapos mablay ng tira ni Cam, na-secure ng Miami ang defensive rebound at sila ang nakakuha ng panalo sa laban na to sa score na 108-107. Para mas makita nyo ng maayos, naghanap ako ng video na malinaw at sakto naman na may nakita ako. Kaya baka naman mga idol, paki-like and share nitong video natin bilang suporta. Sobrang laking tulong po niyan para sa akin. Salamat po. So ayan, makikita nyo naman na sa simula pa lang talagang bantay sarado na ni Jimmy Butler itong si LBJ. Bali matapos dito mag-fake closeout ni Richardson, LeBron picks up the dribble. Tapos ito yung sinasabi nila, dapat daw hinulog na lang ni LBJ kay Wood. Well, kung titignan natin maigi, parang andali gawin nun, di ba? Pero look guys, si Bam Adebayo po yan, one of the best defensive big man ng NBA. Bukod pa ron, tignan nyo kasi, sobrang higpit ng depensa ni Jimmy Butler dito. Parang linta nga siya kung makadikit. So ang gusto pang mangyari ng iba, dapat daw itinira na lang ni LBJ. O ayan mga idol, tignan nyo maigi, paano ka makakatira sa ganitong klase ng uri ng depensa? Ang ganda kaya ng depensa ng Miami Heat that time. Baka mamaya kung itinira ni LBJ to tapos nagmintis, naku po, nakakasigurado ako na lintik na bash na naman ang aabutin niya. Ang gulo na talaga ng mga utak ng tao ngayon, lalo na tong mga haters ni LeBron. Nakagawa ka na nga ng magandang play para sa kasama mo tapos sisisihin ka pa rin. Walang yang buhay yan, ang gugulo na talaga. Parang gusto ko na lang tuloy maging Shanghai. Kidding aside mga idol, mahirap kasi talagang magsalita, lalo na kung wala naman tayo sa kalagayan o kinakatayuan ng tao. Kaya lang naman naging big deal to kasi nga sumablay yung tira ni Cam Reddish. Sa mga nagsasabi naman na dapat si LeBron na ang tumira, sa pagkakaalam ko kasi ginawa nila yung play na yun para kay Cam Reddish. And I think na-execute naman to ng maayos ni LeBron at ng mga kasama niya. Yun nga lang, hindi pumasok yung tira ni Cam Reddish. Paano naman kaya yung naging laban ng Lakers kontra Suns? Hindi ba natin pag-uusapan yun? Siyempre isasama ko na rin yun dito para naman mabigyan natin ng sapat na credits si Cam at si LeBron sa play na yun. Kasi same scenario yun mga idol, same spot, kaso nga lang different result. Sa last 1 minute and 28 seconds ng final quarter, nakita ni LBJ na open na sa left corner itong si Cam. Without hesitation, Bron pass the ball to Reddish.
Cam Reddish unable to hit that shot. Mabuti na lang talaga at nakakuha dito na AD yung offensive rebound. Ibig sabihin may extra possession ng Lakers sa mga oras na to. Pass forward natin mga idol ng bahagya. Dito ibinigay na ni AD yung bola kay LBJ sabay set ng ball screen. Dahil sa screen na yon napilitan makipag-switch ng kabantayan si Kevin Durant. As of now si KD na ang defender ni LeBron. Dahil si LeBron nga ang may hawak dito ng bola, tingnan nyo tong si Yusuf Nurkic, nag-aabang siya sa kung anong mangyayari. Naghahanda siya rito mga idol para kung sakaling makalusot si LeBron sa loob ng paint, magagawa niya i-contest yung tira nito. Tapos bukod pa ron, andyan na rin kasi si AD sa loob ng paint. As you can see, basag na dito yung depensa ng Phoenix. Bakit ko nasabi? Simple lang. Tingnan nyo maigi. Open na si left corner si Cam Reddish, diba? Sa mga oras na to nakita na rin niya ni LBJ, pero minabuti niya na hindi muna pasahan ng bola itong si Cam. Sa halip ang ginawa ni LBJ mga idol, umatake muna siya at ayun na nga, ganda dito mga idol ng play na ginawa ni LeBron para kay Cam. LeBron with the kick out pass to Reddish. Tingnan nyo maigi mga idol, wala man lang balak dito i-contest yung mga player ng Suns yung gagawing tirada ni Cam Reddish. Dahil na rin siguro to sa mga sablay na tira niya. Malamang alam na rin nila na hindi naman ganun kataas ang 3-point percentage nito this season. Well, sa mga hindi nakakaalam, nag-average kasi this season si Cam Reddish ng 15% sa 3-point line. Mababa yan mga idol, kaya hindi natin masisisi kung madalas tong iniiwanan ng mga kalaban. Pero sa case ni LeBron, wala siyang pakialam kung mababa man ang 3-point percentage this season ni Reddish. Sa totoo lang, ang laki talaga ng tiwala niya dito. Cam Reddish for 3, nothing but net. Kung isa kang basketball player, ang sarap siguro sa feeling na may kasama na katulad ni LeBron, no? Yung tipong kahit ilang beses ka nang sumablay, hindi pa rin siya nagsasawa na gawaan ka ng play para lang makatira. Isang napakalaking sana all niyan mga idol. Kung dati binabash ng karamihan itong si Cam Reddish dahil sa sablay na tira niya kontra Miami Heat, ngayon siya ang nagmistulang alas ng Lake Show para makuha o ma-secured ang panalo laban sa kupunan ng Phoenix Suns. Natapos ni Cam Reddish ang laban na to na may stats na 17 points with 3 rebounds and 3 steals. Bali yung 79 mga idol, 9 points doon nagawa lang ni Cam Reddish noong 4th quarter. Shooting 5 out of 10 from the field, 5 out of 8 naman beyond the arc, tapos 2 out of 2 pagdating sa foul line. Kayo mga idol, anong masasabi nyo sa ipinakitang performance ni Cam bilang isang starter ng Lake Show? Magkomento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan. Siyempre credits din naman dito kay Coach Darvin Ham sa naging adjustment niya sa laban na to. Kasi kung hindi siya gumawa mga idol ng adjustment, malamang sa malamang hindi magiging ganito yung resulta ng laban nila kontra Phoenix Suns. Pero sana lang magtuloy-tuloy na talaga yung mga ganitong klaseng performance na ipinapakita ng mga manlalaro ng Lake Show para makuha nila ang panalo sa mga susunod pa nilang laban. At sakto, magawa rin nilang mapaangat yung standing nila. Paano ba yan mga idol? Hanggang dito na lang muna tong video natin. Maraming salamat sa suporta nyo mga kasolid. It's your boy King Jan. I'm out.